Expose at aksyon, dating Pinoy drug mule eksklusibong ipinakita sa News 5 ang talamak na kalakalan pati gamitan ng droga ang may pakana mga Pinoy sa Macau. Katawan ni Sally Ordinario Villanueva iuwi na ilang minuto mula ngayon, isang linggo matapos siyang mabitay sa China dahil sa droga. Komedyante si Long Mejia nawala ang ngiti, anak ikinulong raw sa Bulacan. Ang atraso nga ba, pagtatapon lang ng basura? Mga residente ng Vitas Tondo sabay-sabay labas bahay para iprotesta ang pagpapasibat sa kanila ng National Housing Authority dahil sa namimilikro nilang tenement housing. Mga nag-aangkas ng bata, 12 anyos pababa, huhulihin na nga ba sa QC? Abangan sa aksyon abroad, kotseng paparada na aktuhan ng kamera sa Amerika nang sagasaan ng isang lalaking walang kamalay-malay na nag-i-stroll sa parking lot. Kotse, sunod na tinumbok ang isang convenience store. Pahirap ang paghanap ng trabaho ngayon dahil nga ba sa mga mapiling job hunter? Sa action showbiz, Charis Pempenko, bibida na sa isang Hollywood movie sa 2012. Papel ni Charis sa pelikula, ano nga ba? Sa Makata Super Video! Kapeng pasasilbing pwede na rin gamitin sa paggawa ng painting. At sa kanilang ride, halinang sumakay, subalit pag-ikot, sadyang todo bigay. Magandang gabi. Ngayong Miyerkules, 6 ng Abril. Ang maaksyong balita. Ilang oras mula ngayon, pabalik na sa Pilipinas si Sally Ordinario Villanueva matapos ang 3 taon. Ito ang kanyang huling hiling bago mabitay sa China eksaktong 1 linggo ngayong araw. Nakaantabay na sa NAIA Cargo Terminal si Benji Durango para sa update. Benji. Ni Sally Ordinario dito sa Philippine Airlines Cargo Terminal. Nag-aantay nga ng pagdating ng mga labi ng kanilang kapatid at kaanak na si Sally Ordinario. Samantala, ang kanilang mga ama ay busy doon sa kanilang bahay sa Quezon City kung saan ibuburo. Ay isa-isa nang inihahanda ang mga kakailanganin para sa burol ni Sally sa bahay nila sa Batasan Hills. Tinulungan na rin sila ng mga grupong migrante, Gabriela at ilang mga kapitbahay para maayos ang pagbuburulan. Kaninang umaga, nakatanggap ang tatay ni Sally ng isang mass card mula kay Pangulong Aquino. Nakasulat dito ang pakikiramay ni Pinoy sa pagkamatay ni Sally. Pirmado rin dito ng Pangulo. Alam ko po na importante po ito kasi nga po alam ko naman na mahal ng bayan, taong bayan itong si Sally po. Kaya po ito ay napaka-importante po sa akin. Kaya nagpapasalamat po ang buong pamilyang Ordinaryo sa ating Pangulo po. Nakalagay din sa card na 3 buwang magpapamisa ang palasyo sa St. Jude Thaddeus sa Maynila para sa kaluluwa ni Sally. Sisikapin daw ng pamilya Ordinaryo na makarating sa mga misa. Mula sa NAIA, sa isang punerarya sa Commonwealth Avenue, bibihisan ng bangkay at mula doon, ihahatid na ito sa kanilang bahay bandang hating gabi. Okay na. Kasi pantay na tayo. Dali na. Erwin, mukhang matagal-tagal pa nga na mag-aantay ang pamilya dito, no? Dahil 7:45 pa pala mamayang gabi nakatakda ang paglapag ng eroplano galing Xiamen, China. Lulan nga itong mga labi ng kanilang kaanak na si Sally Ordinario. Yung muna update mula rito sa Philippine Airlines Cargo Terminal. Erwin. Maraming salamat sa iyo, Benji Durango. Sa pangalawang serye ng aming report tungkol sa ginugulping babaeng si Gemma, sinaliksik ng aksyon kung bakit sila nagiging biktima at kung bakit madalas nauuwi sa areglo at pagtitiis ang libo-libong babaeng biktima ng karahasan sa loob ng kanilang tahanan. Carla Lim, ikwento mo. Sa 2 beses na nagsumbong sa barangay hall si Gemma, nag-umpisa sila sa matinding bakbakan. Kami gusto. Sumunod yun ng malakas. Tapos na. Ayan na, tapos na usapan. Pero 2 beses ring nauwi sa areglo ang kasong pambubugbog na kinakasama niyang si Robert.
Isa lang si Gemma sa tinatayang 10,000 babaeng na record ng PNP, Women and Children Protection Desk, na binubugbog ng kanilang asawa o kinakasama. Ang lumang isyu ng pambubugbog ay ang numero 1 pang-aabuso pa ring dinaranas ng mga Pinay sa makabagong panahon. Sa unang 2 buwan pa nga lang ng taong ito, mahigit sa 1,700 kaso na ang agad na naitala. Pero imbis na magsampa ng asunto, mas pinipili na lang ng mga gaya ni Gemma na magpakamartir sa ngalan ng kanilang 2 anak. Hindi ako pumayag na ipakulong kasi na meron ako maliit. Gusto ko, kung sakaling gusto nyo maghiwalay kami, ipabaano na lang, sustentuhan niya anak ko. Sabi ng mga eksperto, umiiwas sa pagsasampa ng kaso ang mga battered wife dahil bukod sa gastos at abala ng asunto, may mas importante raw na iniisip ang mga biktima. Kailangan mo ng pera. Diba? Kaya marami mga babae na, syempre, imbis na unahin nila yung magsampa ng kaso laban sa mga asawa nila, nag-end up na lang sila na, ay, wag na lang. Kasi, paano sila mabubuhay? Pero ang problema, kapag umabot na ang kasuhan sa piskalya, kadalasan, laya na si Mister. Ang karaniwang piyansa, mahal pa ang cellphone, 2,000 piso lang kasi. Minsan kasi, hindi na tinitingnan kung gaano kalala, no? Basta kung may nagsampa, sige, piyansa to, 2,000, bigay mo dyan. Dapat rin naman siguro dapat basahin kung ano yung nangyayari. Payo naman ng PNP sa mga biktima ng pananakit ng asawa o kinakasama, humingi agad ng protection order mula sa barangay o sa korte para hindi makakalapit si Mister sa kanyang misis. Pag hindi niya ito sinunod, panibagong kaso ang katapat nito at biyahe papuntang kalaboso. Kahit pagsilip-silip lang ng lalaki doon sa perimeter ng babae ay hindi na po pwede yun. At saka kahit batuhin niya lang yung alaga ni misis na aso, violation na po yun. So it's a very strong protection against the perpetrator po ito. Sabi nga lang ng TV5 legal expert na si Atty. Mel, bibihirang biktima ang nakakaalam ng kanilang karapatan laban sa nananakit na asawa. Maganda ang batas. Kaya lang yung mga nag-i-implement ng batas, baka may pagkukulang sa pagkaiintindi ng batas. Pati raw barangay na dapat nagpoprotekta sa mga biktima ng pananakit sa mga kababaihan, madalas tila natutulog sa pansitan. Kadalasan, yung ilang mga nagiging problema dyan, una, halimbawa yung barangay, hindi niya alam kung ano yung, paano paggawa lang, yung mismong paggawa lang ng barangay protection order. Sa ngayon, itinutulak na ng PNP na maibaba sa level ng mga barangay ang pagtuturo sa mga kababaihan ng kanilang karapatan sa ilalim ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act. Carla Lim, News 5. Sa iba pang mga balita, nagpapakarga ng gasolina ang isang abogado sa QC nang bigla siyang kargahan naman ng 4 na bala ng 45 baril. Hindi malaman ng mga kaanak ni attorney kung bakit siya itinumba. Pero may nakikita raw na lead ang mga pulis. Ryan Ang, ikwento mo. Napasugod ang pamilya ni Atty. Joel Descalier nang matanggap ang tawag na may nangyari sa kanya sa isang gasolinahan sa St. Ignatius Village sa QC. Nang makita ang dugo ang katawan ng ama, nagpapasay ng anak ng babae ng abogado. Ang misis ni Descalier, pati ang mga kasamang kaanak, bumuhos na rin ang luha. Anong nangyari? Nagpapakarga ng gasolina ang abogado nang bigla siya natatin ng 2 lalaki magkaangkas sa motorsiklo. Hinintay muna ng mga suspect na magaba ng bintana ang biktima bago siya pinagbabaril. Ayon sa mga otoridad, posibleng hindi napuruhan ng biktima kung hindi niya binaba ang salamin ng sasakyan. Tindad kasi ang salamin, kaya mahihirapan daw masinta ang suspect. 4 na bala ng kalibre 45 baril ang tumama sa mukha ng biktima. 2 naman ang bumaon sa kanyang leg. Maaring ang insidente ito ay pinagplanuhan dahil inabangan nila ang biktima habang ito ay nagpagasolina dito sa Shell gasoline station. Agad na tumakas sa mga suspect, pero nakuha ang plate number na kanilang motor na 5653PI. Tingin ng mga otoridad, may nakabangga na abogado kaya siya pinapatay. Yung pong tinitignan natin kung ang insidente ito ay may kinalaman sa kanyang trabaho bilang isang abogado. Pinag-aaralan ng mga pulis ang nakuwang CCTV camera sa paligid ng gas station. Ryan Ang,
News 5. Oops! Ay, nakainom muna ako ng kape. Ang sarap! Lasang-lasa yung init. Back when I was a child. Alam niyo po, gusto ko rin maging artist. Gusto ko rin maging pintor. Pero ano naman ang magagawa ko? Isang dakila lamang akong tagainom ng kape. Pero ngayon po, effective na ang kape. Dahil ngayon po, sa pamamagitan nitong kape, ay pwede ko pong ipinta ang pinakamagandang lalaki sa buong mundo. Manood kayo. Oh, di ba? Ang galing ko talaga. Pero ito pa po ang ibang nagawa ng kape na talaga namang bonggang-bongga. Favorite mong kape ang nagkaibang klase. Ito kasing si girl, pinang-drawing kasi. Bilisan mo, iha. Anong petsa na? Wow! Iba ka! Meron din pong ibang sumubok sa tasa. Aking masasabi, ganda ng resulta. Iba't ibang hayop na hayop sa ganda. Merong mag-asawa, ngayon may anak na. Saan pinaglihi? De syempre, sa kape. Ito ang mabisang sample ng street painting. Ito ay nag-originate noong 16th century mula pa sa Italy. At syempre nakita niyo yung video ko tungkol sa kape. Abay, speaking of kape, abay, kukuha muna ako, nauubusan ha. At syempre, habang ako umiinom, alam niyo ba na ang kape ay pampagising talaga? Lalo na po yung luwak coffee o yung civet coffee. Dahil ito ang pinakamahal na uri ng kape sa buong mundo na orihinal na nanggaling sa Indonesia. Ang presyo, $160 per pound. Eh, talagang hindi ho ako makakatulog kapag ito ang binili ko. Ang mahal kaya? At syempre, yan nga po, natuto na naman kayo. Dito pa rin kay Makata. Dito lang yan sa pagbibigay ko ng impormasyon, edukasyon, leksyon, dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon, pag-angkas ng mga bata sa motorsiklo gusto nang ipagbawal sa Quezon City. Anak ng komedyanteng si Long Mejia nakulong sa Bulacan dahil daw sa pagtatapon ng basura. Luis Manzano, nagseselos nga ba kay Phil Young husband na nakikipag-date daw sa ex niyang si Angel Locsin? At kakasaka ba sa ganitong ka-OA na ride? Abangan yan sa Makata Super